Go. Sir, ilan po kayo sa pamilya? Pamilya. Kasi pag tinutukoy yung pamilya, wala pa akong sariling pamilya. Pero may original family ako. Ang original family ko, apat lang kami doon, kaya lang kasi after college, hiwalay na ako sa pamilya ko. Kapatid ko isa, ate ko, hiwalay na rin. So, sa ngayon, ang pamilya ko, yung sarili ko. Sir, kung... So, wala akong dapat. I mean, yung family, meron akong original family, pero this time, hiwalay ako. So, just clarify. Sir, kung hindi na po mamasamain, magkano po yung monthly income? Monthly income ko, siguro hindi ko na kailangan bigyan ng figures, pero yung monthly income ko, sapat siya sa pangangailangan, pero hindi rin masabi paminsan-minsan kasi bago-bago. Depende sa tanggap ng trabaho. Pero yung monthly income ko, mas mataas siya doon sa tinataya nating, tinatawag nating standard. Standard na dapat ipinapasa ako sa mga magulang. So, in short, yung kinikita ko, higit sa sapat. Bali, sir, sa tingin niyo po, sa plano niyo pong pag-aasawa, sapat naman yung... Sa planong pag-aasawa, sa kinikita ko ngayon, maaaring hindi pa ganon kasapat. Kasi iba na yung magiging tayo ng buhay, dalawang tira. Pero, since kung ang mapapangasawa naman, ay may kabuhayan din, maaaring magkatulungan, magiging sapat din naman. May iba pa po ba kayong sideline, sir? Besides po sa pagtutulong? Dati, ngayon kasi medyo natigil. Dati, nagsubok ako ng baking business made to order. Kasi wala akong magawa nun. Ayoko na mag-check. Gusto ko mag-bake ka lang ng muffins. Muffins yun. Hindi ka rin kami. Nakaka-relate ka, no? So, sa mga ganung bagay, mga made to order, kahit paano, may panggastos araw-araw. Tapos minsan din, kasi meron ako dating karanasan na pwede ako mag-ayos ng computer. So, yung mga ganun, minsan nakakakitaan ko rin. Magdagdag pamasahe, gano'n, dagdag sa kung ano yung Sir, sa palagay niyo po, malaki po ba yung epekto ng kapaligiran? Kanong lipunan sa antas nito sa... kapaligiran. Oo, malaking epekto yung kapaligiran. Kasi yun ang nagdidikta kung paano ka mabubuhay. Sa pag-aaral kasi ng pag-aaral ng sociology, ang kapaligiran kasi, yun yung magdidikta kung anong dapat mong gawin sa buhay. Halimbawa, naninirahan ka sa Maynila, diba? Sa Maynila, alam mo, ganito ang buhay, mabilis, dapat may kinikita kasi lahat ng lagi bumibili. So, dapat dito, ang buhay mo, nagtatrabaho ka, at habang nagtatrabaho ka, kailangan yung tinatrabaho mo, ay makakasagat doon sa mga pangangailangan mo. Kasi lahat ng bagay sa lunsod na to, or sa iba pang parte ng mundo Manila, binibili. Hindi ka tulad ng mga nakatira sa bukid. Diba? Mga pitbahay ka lang, pagkain ako, diba? So may mga ganun sitwasyon. Kaya sa akin, malaki ang epekto ng kapaligiran kung paano gumagalaw ang buhay mo. Kaya, kung titignan natin, mas marami yung tinatawag natin na dito. Kapag may trabaho, diba? Pag may trabaho ang isang tao, nagkakaroon sila ng pagpipigil sa pagdami ng miyembro ng pamilya. Kasi meron sila pinagkakabalahan. Yun namang walang trabaho, no, ng mga magulang, sa magulang sa pamilya. Yun naman yung may kapasidad na magparami kasi wala na silang gagawin. Wala na gawin nila. Wala silang trabaho, diba? Nasa individual pa rin po nakasaalang-alang. Individual at kung ano yung meron sila sa buhay nila. Kaya nga, diba, sa pagdami ng populasyon, sagot dyan, trabaho. Kasi kung may trabaho ang tao, makakaisip pa ba yung gumawa na? Pagod na eh. Diba? May naka-schedule na lang. Ano pa ba yun? Sir, ano po yung masasabi niyo sa lifestyle po ng mga mayayaman, sa lifestyle ng Sa lifestyle na mayayaman at mahihirap. Pag ako, sa katayuan ko ngayon, kaya ko sumabay sa mga mayayaman, kaya ko rin sumabay sa mahihirap. Kasi, nagsimula din naman ako sa hirap eh.
lahat naman siguro pag tinanong yung mga magulang mo o kung mga magulang ng magulang mo, mas malaki yung nagiging pag-ahon sa buhay o yung pag-unlad ba, development, di ba? Kapag meron kang tinatawag na karanasan sa kahirapan. Ngayon, in my case, pareho ko silang kaya pakisalamuhan. Pero kapag sinabing mayaman ka na, simulan sa buhay, mahirap sa'yo makisama. No? Mahirap sa'yo makisama doon sa mga mahirap. Pag ikaw naman mahirap, simulat sa pool at hindi ka na masyado nakatanggap ng ginhawa sa buhay, mahirap pa kayo samahan sa'yo ng mga mahirap. Kaya minsan may advantage yung nagkakaroon ka ng exposure, no? Sa kapaligiran at nakakasalamuha mo rin yung mga tao na iba't ibang individual na may kanya-kanyang katayuan sa buhay. Malaki epekto. Nakita nyo sa mga telenovela, di ba? Mayaman ka, mahirap ako. O, di ba? Si Fernando Pereira, tsaka si Maria. Maria del Barrio to, ano? May mga ganun, di ba? So, yung factor yun eh. It's actually a factor. So, yun ang... Sir, ano naman po yung stand niyo sa agwat po ng mga tao sa lipunan natin? Ang agwat. Sa bansa po. Ay, yung mayaman na hirap. Malaki agwat. Sobra. Excuse me. Kasi yung mahirap ngayon, hindi katulad ng mahirap dati. Malaki yung problema doon. Kasi dati, sa social class natin, mayaman, may tinatawag natin panggit ng lipunan, middle class. Hindi naman ganun kayaman, hindi rin ganun kahirap. Mas may tinatawag na mahirap. Tatlo lang. Ngayon kasi, sa akin sa pagsukat ko lang, may 6 tayo eh. 4 hanggang 6 na klasifikasyon. Sa pag-aaralan ng sosyolohiya, may mayaman, may pinakamayaman, may mayaman, tapos may tinatawag tayo middle class, upper middle class, okay, middle class, lower middle class, poor, beggar. Mga ganun eh. Diba? Not necessarily pag poor ka, hindi ibig sabihin nun, hirap ka na. May mas hirap pa sa'yo. Kasi, for example, ang tao may trabaho na. Kaso, ang kinikita lang niya, 100 pesos a day o 150 pesos a day. Kumikita pa rin siya at least. Pero mahirap ang buhay niya, di ba? Mahirap pa rin siya. Eh, paano na lang yung mga namamadun sa beggar? Scavenger. Sir, sa tingin niyo po, masusolusyonan pa po yung ganito? Masusolusyonan pa ba ang ganitong agwat? Masusolusyonan kung magkakaroon ng sapat na pag-aaral kung ano ba dapat ang nararapat para sa lipunan, sa sosyal, sa politikal, at sa ekonomikal. Kasi, tuloy yan ang sinasabi ko, nakapag-aral tayo ng economics. Ang tagal na nakapag-aral ng economics ay ang definition ng economics is proper allocation of resources. Diba? And somehow, these resources involves production. Diba? Production, consumption, and distribution. Diba? Lahat ng syon, nandun. Diba? Ay si Alings yun. No? Tindahan ni Alings yun. Kasama na rin doon. So, sa akin, wala tayong proper allocation. Hindi pa natin na-identify yung tinatawag na proper allocation. We do not know how to allocate these resources na sinasabi ko naman sa klase, di ba? Like sinasabi, agricultural country na tayo. Bakit tayo nagka-capital intensive technology? So wala mong technology sa Pilipinas. Ang technology sa Pilipinas ay pag-tukot ng lupa, pag-iil ng lupa, di ba? So, may mga ganun factors na kasi hindi tayo marunong tumingin kung ano meron tayo. Ito meron tayo eh. Pero ayaw nating tingnan. May katarata tayo sa side na yun. At tinitingnan natin ito. And walang pagunlad. Kung ang lagi nating iniisip ay instant. Kasi sa lagay ng mga Pilipino ngayon, mas nainiwala sila sa tinatawag na instant millionaire. Kaya din na nyo, dami mga show sa TV na kumbaga, tinotolerate pa ng mga TV stations na manood lang sila maghapon para lang manalo sa mga ganitong contest. Nakakabangan mo simula alas 8 ng umaga, no? Abangan mo yung logo, no? Hanggang sa prime time. Aba, anong gagawin ng tao? Manonood na ng TV. Kukuya-kuya-kuya na lang sa sala. Diba, no? So, hindi natin tinuturuan ng tao. Pero sabi nga nila,
yung tao, bigyan mo ng isda, mabubuhay sa isang araw. Pero pag hindi mo siya tinuruan ng isda, hindi siya mabubuhay. Ganon ang nangyayari sa akin. I mean, hindi ako ekonomista. No? Pero sa akin yun na nakikita kong solusyon. Dapat tingnan natin kung anong meron sa atin. At tingnan natin kung anong nararapat para sa atin. At tingnan natin, no, kung ano ba dapat paunlarin sa kada rehiyon, sa kada probinsya na meron dito sa Pilipinas. Hindi yung nakukulong lahat sa isang opisina, Malacanang. Okay. Maraming salamat. Okay, wala naman ako naman. So, basta, kung ano man ang mga agam-agam, kung ano agam-agam ninyo sa buhay, lagi nyo nang tatandaan na nakadepende lahat, no? Sa mga kamay natin. Kasi ang kapalaran ay nasa palad. No? Hindi lahat sa utak. Okay, so,